Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab, mga viewer namin sa talakayang ito sa ating YouTube channel, Operian Tribe, Hebrew Remnant Israelite. So, ang topic natin ngayon, ito po, what is the origin of the birthday celebration? Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng kaarawan? So, maraming mga tao talagang nagdiwang dito eh. Pero malaman ninyo kung ano talaga ang pinakaugat sa pagdiriwang ng birthday. Pero bago yan, tayo manalangin. Pastora, opening prayer. Our Abba Yahweh, kami po ay dumudulog sa iyong banal na presensya sa mga oras nito. Hinihiling po namin ang iyong pagsama sa amin sa talakayang ito. Ikaw po ang siyang manguna sa amin. Luwalhatiin ka, o aming Abba Yahweh Alahiyam, Bahasyam Mashayak Yahweh Shai, Bahasyam Raw Kakadas. Yaman. Yaman. Okay. Simula na tayo. Basa. Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng kaarawan? Bagamat maraming kultura ang bumuo ng mga pagdiriwang ng kaarawan ng hiwalay, ang mga Egyptian ang unang nagsimula ng party. Nang ang mga paraon ng Ehipto ay kinoronahang mga Diyos-Diyosan, sila ay isinilang. Ibig sabihin, ang unang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi ang pagsilang ng isang tao, kundi ang pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Yan. Kita ninyo ha? Saan nagsimula ang birthday celebration? Sa Egypt. Ito'y pagsilang ng Diyos-Diyosan. Hindi sa tao. Kunwari, tumapat sa kaarawan mo. Pero ang totoo, ang pagdiriwang na yan ay doon nakatumbok sa Diyos-Diyosan. Yun po ang totoo. Pero mo ha, nag-birthday ka. Nag-blow out ka. Pero ang pinarangalan mo ay ang Diyos-Diyosan. Yan po ang katotohanan. So the moment that you are celebrating birthday party, you means you are worshiping and recognize the idolatry. So idolatrous pa rin ang labas sa'yo. Yun ang totoo. Okay, dagdagan pa natin. Basa. Sino ang unang nagdiwang ng kaarawan sa Biblia? Si Paraon. Nasa Biblia ang first birthday recognized sa Genesis. Makikita mo kung paano ipinagdiriwang ni Paraon ang kanyang kaarawan. Ito ay kilala bilang ang unang pagkakataon na kinikilala ang kaarawan. Humigit kumulang 3,400 plus taon ang nakalipas. 3,400 plus na mga taon ang nakalipas. Nasa 3,000 more. BC yan, BCE. Before Common Era. Sino ang pinakauna nagdiriwang ng kaarawan? Si Paraon. Ano ang kanilang isinilang? Diyos-Diyosan, idolatry, revolto. Ang Roman Catholic, yung idolatry nila, kinopya lang sa Egyptian. Ang originality ng idolatry ay sa Egypt, kinopya lang ng Roma. Tuloy pa natin. Basa. Ang Genesis chapter 14
30 verse 20 to 22. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng Paraon, at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinabitay ang punong panadero. Natupad na ang sinabi ni Jose sa dalawa. Kinulong tong dalawa, punong panadero at saka yung tagapangasiwa ng inumin. Pinakulong ni Paraon. Ito nakausap to ni Jose do sa kulungan, yung na si Jose ay nakulong pa. At sabi ni Jose, ang panadero ay ito po'y kamatayan ang hatol niya. Pero itong isa ay pakawalan. Magkaroon ng pardon itong tagapangasiwa ng inumin. Kailan nangyari ito? Sa birthday ni Paraon. Sabay na ang revolto nila na Diyos-Diyosan ang kanilang giparangalan. At doon din may death penalty. Mamaya doon rin kay Herodes, nadali si John the Baptist, kaarawan din, birthday. So, hindi nga maganda ang birthday. Kasi pag mag-birthday ka, kapahamakan yan. At isang pag-recognize, paggalang at pagtanggap mo sa idolatry. O sino yan? Fallen angel. Mamaya, sabihin ko sa sinong fallen angel na yung idolatry na yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Pagano ba ang pagdiriwang ng kaarawan? Bueno, iminumungkahi ng kasaysayan na ang mga pagdiriwang ng kaarawan ay inorganisa ng mga pagano. Naniniwala sila na ang masasamang espiritu ay nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng kaluluwa kapag ito ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Tulad noong ito ay tumanda ng 1 taon. At ang mga pagdiriwang ay isang ritual upang itakwil ang mga espiritong ito. So, pagano po ang celebration ng birthday? At yung mga masasamang espiritu ay magkaroon ng pagkakatao na magkaroon ng kaluluwa. Biro mo, spirit, magkakaroon ng kaluluwa. Iba ang spirit, iba ang soul, kaluluwa. Ang kaluluwa, eternal. Ang spirit, ay espiritu lang. Parang diwa lang yan. Ngayon, yung birthday celebration, sila naniwala daw na ito isang ritual para daw itakwil o pa-itakwil ang mga espiritu. Ito. Pero sa totoo, ang espiritu na yan ay magkakaroon ng kaluluwa. Isang malaking kamalian. Ito yung tinatawag na entry point upang ang mga evil spirit magkaroon ng sariling kaluluwa. At ginamit ang kaarawan mo. Na itong mga fallen angel, itong idolatry na ito na sinasamba nilang goddess na fallen angel, ay pinarangalan, sinasamba, pinupuri, at pinapartihan. Nagpaparty kayo, nagsasaya kayo. Pero sino ang natutuwa? Fallen angel. Sino yan? Mamaya, sabihin ko sa iyo sino yung fallen angel na yan. Ito. Tuloy. Bakit tayo nagdiriwang ng kaarawan? Ang ideya ng pagdiriwang ng petsa ng iyong kapanganakan ay isang paganong tradisyon. Sa katunayan, maraming mga Kristiyano ang
pagdiwang ng mga kaarawan sa kasaysayan. Dahil sa link na iyon sa paganismo, inakala ng mga pagano na ang masasamang espiritu ay nagkukubli sa mga araw ng malalaking pagbabago, tulad ng araw na tumanda ka ng 1 taon. Pagano po ang pagdiriwang ng kaarawan? At inakala ng mga pagano na ang masamang espiritu ay nagkukubli sa mga araw ng malaking pagbabago. Mabago ba ang evil spirit? Walang kapatawaran ang fallen angel pag magkasala. Hindi na yan mabago eh. Destination nila ay imperno. Pero ang akala kasi nila, baka itong mga fallen angel mapatawad at di na maimperno. Dinadaan lang sa birthday ng mga tao. Pero instrumento ka pa sa fallen angel na parang mapatawad sila. Pagano? Pero maraming Kristiyano ang hindi nag-celebrate. Oh. Hindi kami Christian. Hindi rin kami Muslim. Mga Hebreo remnant kami. Ang aming pampalataya ay isang Hebro. Hindi yan religion. Ang Hebro, panampalataya yan ang mga Hebro. Belief. Simula kay Abraham. Ngayon, ito. Sabi rito maraming mga Kristiyano ang hindi nagdiriwang ng mga kaarawan at kasaysayan dahil sa link ito na iyon sa paganismo. Pero maraming Kristiyano gusto ng birthday kasi kain-kain happy-happy. Pero actually yung happy-happy, baliktad yun, hapay-hapay. Hapay kayo lahat. Okay. Ito. Tuloy. Pagano ba ang mga birthday cake? Ang mga cake ay inialay para sa diyosa ng buwan ng sinaunang Greece, si Artemis. Ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang mga kandila ng kaarawan. Ang mga kandila ng cake ay patuloy na ginamit sa iba pang sinaunang kultura ng pagano. Ito na yung magamit ng cake. Tapos may kandila. Hipan mo, ipatayin mong kandila na yan. Pero ang kandila na yan, cake candle continue to be used in other ancient pagan culture. Bakit? Kasi si Artemis, the lit candle represented as a moonshine. Eto, si Artemis, ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang mga kandila ng kaarawan. Si Artemis, sino to si Artemis? Gusto niyo malaman sino si Artemis? Tuloy. Teka, sandali. Ayan. Ayan si Artemis. Ano yan? Fallen angel. Anyong babae, Pero actually, ang anghel doon sa taas, sa langit pa sila, wala silang gender. Pero ang mukha nila, ang iba mukhang lalaki, mukhang babae, pero genderless sila. Pero pag bumaba sila sa lupa, ang tawag sa kanila, Gregory, wala na silang pakpak, normal na silang tao tingnan, masalubong mo, akala mo tao talaga yon, pero angel pala yon, Gregory, sila ay magkakaroon na sila ng gender.
Kung gusto nilang lalaki, magmukha silang lalaki. Kung gusto lang babae, magmukha silang babae. Ito si Artemis ay pinili niya ang gender na babae. Yun, tingnan mo. Ang ganda babae, may pakpak pa. Pag bumaba sa lupa to, makapatong, matanggal na yung pakpak. Masalubong mo at magkasundo kayo ni Artemis, maging asawa mo siya at magkaanak siya. Mag-anak siya. Ikaw lalaking tao, dianakan mo to. Ang anak niya ay Shukoy. Pero ang fallen angel naman na lalaki na naging Gregory, inaanakan niya ang babae, ang anak naman, itong babae naman, ay ang anak ay maging Serena. Yung asawa. Yun ang nasa Book of Enoch, Serena. Ngayon, sinin mo ha. Basa. Ano ang paganong ugat ng mga kaarawan? Ang kasaysayan ng mga kaarawan ay dumating habang iniisip ng mga pagano na ang mga masasamang espiritu ay nagkukubli na may masasamang intensyon sa mga malalaking araw ng mga pagbabago. Tulad ng panahon na ikaw ay tumanda ng 1 taon. Mayroon ding mga sinaunang pilosopiyang Griego na naniniwala na ang mga espiritu ay dumadalo sa isa sa kanilang mga kaarawan upang magbantay. Isang Gregong pilosopiya na pagkaarawan mo, may dadalaw sa yung espiritu, yung masamang espiritu. Dadalawin ka. Kasi para naman sa kanila yun eh. Yung birthday na yon, ginamit mo lang kaarawan mo, ginamit mo lang yung pera mo sa paggastos, pero ang karangalan sa kanila, ang simula talaga dyan ay ipinanganak ang idolatry doon sa Egypt. At pangalawa, pagbitay ng mga nagkakasala laban kay Haring Paraon o kay King Peru. Death penalty. Yan ang totoong pangyayari. Ngayon, kung mag-birthday ka, maliban na pinangaralan mo si Artemis na fallen angel, dadalawin ka rin ng ibang masasamang espiritu. Dadalaw sa'yo. Okay lang ba sa inyo? Dalawin kayo ng masamang espiritu? At sinasamba nyo, pinupuri si Artemis na fallen angel? At girecognize ninyo ang mga idolatry? Kayong mga born again Christian, di ba ayaw nyo idolatry? Hindi nyo alam na mag-birthday kayo, nag-recognize kayo ng idolatry? Pagsilang, kaarawan ng idolatry yan. Birthday ng idolatry. At pinasa sa mga birthday kaarawan ng mga tao. Biro mo, ganun ang ugat eh. Nakakatakot, di ba? Tuloy pa natin. Tuloy. Ipinahihiwatig ba ng Job chapter 1 verse 4 na ipinagdiwang ng mga anak ni Job ang kanilang mga kaarawan? Job chapter 1 verse 4 to 5. At ang kaniyang mga anak ay yumaon at nagdiwang sa kanilang mga bahay, bawat isa sa kaniyang kaarawan, at nagsugo at tinawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang kumain at uminom na kasama nila. At nangyari, nang ang mga araw ng kanilang kapistahan ay lumipas, na si Job ay nagsugo at pinabanal sila. At bumangon ng maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi niya kay Job, ito ay baka ang
aking mga anak ay magkasala at sumpain ang alahayam sa kanilang mga puso. Iyan ang patuloy na ginawa ni Job. Si Job nga nakonsensya eh. Mga anak niya nag-celebrate ng birthday. Nakonsensya si Job. That's why naghandog si Job para sa kapatawaran ng kanyang mga anak. Pinabanal niya, naghandog siya. Na patawarin nyo ang aking mga anak. Huwag mo siyang sumpain o alahayam. Kasi alam niyo na ito, nagduda siya na hindi maganda yung birthday. Eh, ito namang anak niya, nag-birthday ng kaarawan, iinyayahan yung tatlong kapatid, happy sila, inom, kain. Eh, ano ba ang conclusion dyan? Di ba anak ni Job lahat patay? Patay lahat ang anak ni Job. Yan. Sa pisika lang yon. Pero dito sa lupa, hindi ko kayo tinatakot na baka mamatay kayo. Ang akin lang, kung mag-birthday celebrate kayo, mag-party-party kayo sa celebration ng birthday mo, gi-recognize nyo ang pagsimula ng idolatry. That is the beginning of idolatry in Egypt. At gi-recognize nyo ang mga evil spirit. At isa pa, pinuri ninyo, sinamba ninyo, pinarangalan ninyo ang isang fallen angel na si Artemis. Eh, gusto nyo yan? Bahala kayo. Ito pa, tuloy. Hindi katakataka kung gayon. Ang mga sinaunang Hudyo ay hindi nagdiwang ng mga kaarawan dahil itinuturing nilang isang paganong kaugalian ang pagdiriwang ng kapanganakan ng sinuman. Yung mga original na Hebrew na mga Hudyo, hindi talaga nag-celebrate ng birthday, yung mga una. Pero itong mga iba, mga bago, natangay sa mga pagano eh. Natangay sa ibang mga simbahan. Mag-celebrate tayo kasi masaya eh. Kain-kain, inom-inom, ang saya-saya. Walang iniisip kasiyahan, pero hindi nila alam, yung kasiyahan na yan ay lalong naging masaya si Artemis na fallen angel. At gi-celebrate nyo ang kaarawan ng idolatry. The first born of idolatry in Egypt, tinapat sa kaarawan ni King Peru. At sa sunod niyang kaarawan, ay pinatay niya ang isang punong panadero. Ano pa iba? Basa. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagdiriwang ng kaarawan? Walang utos sa banal na kasulatan na nagsasabi sa atin na dapat nating ipagdiwang ang mga kaarawan. Si Yahweh Hamashiach mismo ay nagkaroon ng kapanganakan. Si Mashiach Yahweh, yun ang totoong pangalan na, hindi Jesus Christ. Jesus Christ kasi mabasa yan sa mga Bible na galing sa Vatican, yung doctorated. Pero kung doon ka sa original Bible, Hebrew, ay Mashiach Yahweh. May kapanganakan siya, pero hindi siya nag-utos nga i-celebrate niya ang kanyang kaarawan. Hindi siya nag-utos. Walang scripture. Anong scripture? Hindi sa kapanganakan niya, kundi sa kanyang kamatayan, ang celebration. Ate, sige, tingnan natin Basa. Ano ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa kaarawan? Walang lugar sa alinmang tipan ang nagsasabi sa atin na parangalan ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kaarawan para sa Kanya bawat taon. Nakakapagtaka, si Yahweh mismo ang nagsasabi sa atin
na alalahanin, hindi ang kanyang kapanganakan, kundi ang kanyang kamatayan. Oh, yan ha. Mabasa sa Lucas chapter 22 verse 14 to 20 and 1 Corinthians 11:23 to 26. Basahin natin to isa-isa. Basa. Lucas chapter 22 verse 14 to 20. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Yahawashai sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng alahayam. Dumampot siya ng isang kupa at matapos magpasalamat sa alahayam, ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Tuloy. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas, hanggat hindi dumarating ang kaharian ng alahayam. Dumampot din siya ng tinapay, at matapos magpasalamat sa alahayam, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinampot niya ang kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng alahayam na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Anong sinabi ni Mashiach Yahweh? Original na pangalan to, hani ha? Hindi Jesus Christ ha? Kasi ang Jesus Christ, fallen angel yan. Anong sabi ni Mashiach Yahweh? Gawin ninyo ito bilang palaala sa akin. Anong gagawin? Yung celebration ng kanyang kamatayan. Yung the Last Supper, huling hapunan, ay sinabi niya ito, itong tinapay, simbolo ng aking katawan, itong kupa, itong katas ng uba, simbolo ng aking dugo. Pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Dahil dito tayo nagkaroon ng kaligtasan, kapatawaran, para tayo maging inosente sa kasalanan dahil sa dugo ni Mashiach Yahweh. Ituloy pa natin. Sa Korinto. Unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 23 to 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Adonai, at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Adonai Yahweh ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng alahayam na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Adonai hanggang sa kanyang muling pagparito. Di ba? Anong utos ni Mashiach Yahweh? Kailangan alalahanin, ipagdiriwang ang kanyang kamatayan. That's why mayroon tayong tinatawag na Santa Cena. Banal na hapunan.
Pero ang iba naman, nagbanal hapunan, umaga naman ginawa. Mayroon bang hapunan na umaga? I-almusal yan. O banal na tanghalian, o. Tanghali. Ginawa, o. Banal na tanghalian. Gabi talaga. Gabi, gagawin. Hindi sa umaga, hindi sa tanghali. Gabi. Kasi banal na hapunan nga eh. Sabi niya rito, gawin ninyo ito bilang palaala sa akin. Itong sa Corinthian, kinot na to ni Apostle Paul. Itong sa Lucas, mismo si Yahweh siya ay nagsabi doon, na sinulat ni Apostle Lucas. Ito, sinabi ni Paul, na ito ang katuroang tinanggap ko sa Adonai at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ay ipinagkanulo. Sino nagkanulo? Si Judas. Ang Adonai Yahushai ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kasi ito yung promise kasi niya ni Adan. Nasabi ni Adan, Aba Yahweh, di ba kami mapatawad sa aming kasalanan? Makabalik ba kami sa Garden of Eden? Nasa Book of Adam and Eve yun, mabasa. Oh, hindi tayo nagkukot ng mababasa, may scripture to. Ang sabi ni Aba Yahweh, makabalik kayo sa Garden of Eden, sa Kingdom of Heaven, doon na sa Third Heaven, hindi na dyan. Dito sa Pilipinas, na offer, na Elda pangalan. Hindi, sa Third Heaven na yon. Makabalik kayo sa Kingdom of, makapunta kayo sa Kingdom of Heaven, sa Garden of Eden, kapag ako'y magkatawang tao, sabi ni Yahweh yan at mag-shed ng blood sa Golgotha, binanggit pa ang salitang Golgotha. Yun rin na-mention sa Book of Matthew. Para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Sino ba ito si Mashiach Yahushai? Siya po si Aba Yahweh Alahayam nga nagkatawang tao. At bilang tao na, ang role niya sa sinasabi niya, hindi yung sinabi niya, o Ama, malaki sa Ama, ibig sabihin, iba na siya. Bilang role, na bilang anak, hindi ibig sabihin na hindi na siya, kasi tumatawag na nalangin siya, tapos yung gibautismohan siya, may tumunog sa langit. Huwag mong parihasin, huwag mong ipareho sa culture ng tao, na hindi pwedeng maging dalawa, alahayam nga siya. Na yung nagsalita sa baba, yung gibautismohan sa baba ni Juan Bautista, at saka nagsalita sa taas. Huwag mo sabihin na, bakit dalawa yan? Iba sa, alahayam nga siya Walang, nasa awit nga, walang mahirap sa alahayam. Walang mahirap sa alahayam. O, walang mahirap. Alahayam nga makapangyarihan. Sa Bisaya pa, makagagahom. Tayo, hindi naman tayo makagagahom Hindi natin kaya. So, yun siya. Sabi niya, magkatawang tao siya. Yung nagkatawang tao siya, na ang kanyang katawan, inaalay ang dugo niya para sa kapatawaran, gawin natin ang kanyang sinasabi, hindi sa birthday niya. Ang birthday niya, September 11. Pero, Feast of the Trumpet. Ang ating i-celebrate doon, Feast of the Trumpet at saka New Year. Hindi natin nakapokus sa kanyang karawan kasi ayaw nang i-celebrate ang kaarawan kasi paganismo ang pinagmulan. Ang celebration sa September 11, Feast of the Trumpet at saka New Year. Dito naman sa Nisan o Abib, ito yung kamatayan niya. Dito ang celebration, New Year din. At sabay, nakaalis ang mga Hebrew Israelite sa Egypt. Papunta sa Promised Land sa Canaan. Yun ang celebration natin din. So, sabi dito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at ito at
na ito at iinom sa kupang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Adonai hanggang sa kanyang muling pagparito. Babalik po siya. Maraming mga Christian, babalik si Jesus Christ. Walang Jesus Christ babalik. Ang babalik, Mashiach Yahawasyai. Yan ang totoong pangalan. Gets nyo? Bahala kayo kung loyal kayo sa 66 book. Tapos nagbasa kayo na number 6 kayo. Tapos nagbasa kayo ng 66. Hindi nyo alam, kayo ay 666. Tapos, in reality, takot kayo sa 666. Kayo na mismo ang 666 eh. Dahil number 6 ang tao, nagbasa ka ng Bible 66. Sa amin, 120 ang book namin na Bible. Hindi kami 166. That's why may book of Enoch kami, may book of Jubilee, may book of Jasher, may book of Maccabee. Yan. Okay, tuloy tayo. Basa. Matthew chapter 14, verse 6 to 11. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Tuwang-tuwa si Herodes, kaya't sumumpa siya na ibibigay sa dalaga ang anumang hilingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay mo sa akin ngayon ang ulo ni Juan Bautista sa isang pinggan. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa pangako niyang narinig ng mga panauhin, inutusan niyang ibigay ang ulo ni Juan sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang plato at ibinigay sa dalaga. Dinala ito ng dalaga sa kanyang ina. Dahil sa birthday ni Herodes, nadali ang buhay ni Juan Bautista. Nadali. Tuwang-tuwa si Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias. Tuwang-tuwa. At nangako na anumang hingin mo, ibibigay. Ito namang nanay, galit kay Juan Bautista yon. Dahil nasermonan kasi ito si Herodias, mayroong kabit. Binabanggit ni Juan Bautista na hindi pwede na magkaroon ng kabit. Kailangan asawa. Kasi ang Hebrew-Israelite, kahit ilan babae pa sa kasal, pinakasalan mo, hindi na yan kabit. Si Solomon, ilang asawa? 300 ang mga katulong, pinakasalan. 700 ang mga prinsesa, pinakasalan. 1,000 lahat. Asawa niya, as long as na nagkaroon ng marriage ceremony, kasal kayo, hindi yan kabit. Ang Christian kasi, sabi ni Paul doon sa si Pablo kasi apostol sa mga hintil. Sabi niya, the bishop must be one wife. Sa mga hintil yun. Pero sa Hebrew, hindi. Mga kaibigan ko, Hebrew Israelite sa Amerika, tag-5 asawa. Di-encourage mga ako Kasi hanggat kasal kayo ng babae na nagustuhan mo at nagustuhan ka rin sa babae, puro kasal, hindi yan kabit. Pero si Herodias na nasermonan ni Juan Bautista, na si Felipe, na naging kabit niya, ay nagalit si Herodias, galit na galit siya kay Juan Bautista. Ngayon, nakakataon naman, ang anak ni sumayaw, natutuwa si Herodes, hingiin mo. Anong gusto hingin mo, ibibigay ko. Kahit kalati pa ng aking karian. Biro mo Pero sabi ni Herodias, hingiin mo ang ulo ni Juan. Ilagay sa pinggan. Nalungkot niyang hari. Ala na. Puto, liig. Si Juan Bautista. Pinunggot ang liig. Dahil lang sa birthday ni
Herodes. Ganon rin kay sa Egypt, ni King Pharaoh, ni Haring Paraon. Patay ang pinuno ng panadiro. Nagkaroon ng death penalty. Nakakatakot ang birthday. At lalong nakakatakot, parang wino-worship mo na, girecognize mo na, pinupuri mo na si Artemis na isang fallen angel. May pana yan siya may hayop na dala-dala niya. Yan po katotohanan. At ang mga evil spirit lalapit sa iyo at magkaroon sila ng kaluluwa dahil sa birthday mo. Okay ba sa'yo? Dahil sa birthday mo, nag-celebrate ka, ang mga evil spirit magkaroon ng kaluluwa. At giselebrate mo ang birthday ng unang paglikha ng idolatry na ginawa ng kamay ng tao, na may tainga, di makarinig, may mata na hindi makakita, may paan, di makalakad. Sa Egypt, nagsimula yan. Karawan ni Paraon. Yun ang totoong story. That's why ang birthday celebration, isang pagano at isang karumal-dumal. Pero parang wala lang, parang saya-saya kasi. Dami kong pera, pwede blow out yung birthday natin. Masaya nga, pero hindi mo alamin mong ugat sa history. Dahil hindi mo alam, si Satanas na pala, na fallen angel ang pinupuri mo. Pati revolto, idolatry. Wala kang revolto, pero pag mag-celebrate ka ng birthday, you are recognizing the birth of the idolatry. Yan. Tuloy. Tingnan mo ang mga simbahan nga hindi nag-celebrate ng birthday. Ito reason for not celebrating birthday. Jehovah's Witness, various Christian denomination, Islam, at saka Orthodox Judaism. Yung mga Hebrew. Yung mga Hebrew, mga Islam, ang ibang mga denomination na Christian at saka Jehovah's Witness, hindi yan nag-celebrate ng birthday celebration. Dahil alam nila ang history na yan. Ngayon, alam na ninyo, nakarinig kayo sa turo na ito, pero tuloy-tuloy pa rin ginawa nyo, bahala kayo. Bahala kayo. Wala na kaming pananagutan sa inyo. Tuloy, isa pa. Ano ang pinagmulan ng pagdiriwang ng kaarawan? Nang ang mga paraon ng Ehipto ay kinurunahang mga Diyos-Diyosan, sila ay isinilang. Ibig sabihin, ang unang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi ang pagsilang ng isang tao, kundi ang pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Yan, ito yung conclusion natin. Pagsilang talaga yan ay isang Diyos-Diyosan. Yan talaga, nakakatakot. You are recognizing the idolatry. Hindi naman sa pagsilang ng isang tao yan Ang totoo, pagdiriwang niya ng kaarawan at hindi sa pagsilang ng tao, kundi sa pagsilang ng isang Diyos-Diyosan. Okay lang ba sa'yo? Na mag-celebrate ka? Pero ang totoo dyan, pagsilang ng Diyos-Diyosan yan, ang pinupuri mo, ang gi-recognize mo. Ito pa, yung sa cake. Sa cake, basa. Ang mga cake ay iniaalay para sa diyosa ng buwan ng sinaunang Greece, si Artemis. Ang mga nakasinding kandila ay kumakatawan sa liwanag ng buwan. Ang mga kandila ni Artemis ay itinuturing na unang mga kandila ng kaarawan. Ang mga kandila ng cake ay patuloy na ginamit sa iba pang sinaunang kultura ng pagano. Yan, sinaunang kultura ng mga pagano. Yung cake mo na may kandila, hipan mo, tuwang-tuwa si Artemis na fallen angel. Tuwang-tuwa dyan. Yung isang diyosa ng buwan. Diyosa ng buwan yan, si Artemis. At si Diana. Si Diana, si Artemis ay isa lang.
Diana, yung Diyosa ng langit, nakasama si Siyos. Eh, sino yan si Siyos? Siya si Jesus. Si Jesus. Fallen angel. Tapos si Kristo, sino yan? Si Serapis Christos, fallen angel. Wala talaga na. Nakakalungkot nga dahil dito na kasi kayo naniniwala sa ito kasing Bible ang nalalaman ko kasi ito 66 book. Hindi na daw to pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Nako, kinakahon lang kayo. Alamin nyo ilan ba talaga ang aklat ng Bible? Lahat. 777 books. Ginawang apokripa ang 711. 66 lang ang pinalabas. 711 nakatago aklat. Nakatagong aklat means apokripa. Apocryphal books. Apocryphal, ibig sabihin, nakatagong aklat. Yan na totoo. So, nakakalungkot. Ngayon, alam na ninyo. Di tayo mag-greeting-greeting. May nag-greeting sa aking karawan. Happy birthday, Bishop. Pagano yan eh. Si Bag, nag-greeting. Sabi ko, pagano yan? Hindi ko nag-greeting-greeting ng ano. So yan. Kasi, you are recognizing idolatry. Karawan ng idolatry. At you are recognizing the worshiping Artemis na fallen angel. At you are recognizing the evil spirit na magkaroon ng kaluluwa. Biro mo kadami. Ito. Ending na to. O sige, huling panalita, Pastora. So, sa totoo lang po, ay totoong napakahirap baguhin ng kaugaliang ito. Itong mga bagay na nakaugalian na po natin gawin. Lalong-lalo na may kinalaman sa pagdiriwang ng ating kaarawan o tinatawag na birthday. So, totoo pong napakahirap iwasan ito, lalo na nakasanayan na nating maghanda tuwing dumarating ang mga ganitong okasyon. Subalit bilang mga remnant Hebrew-Israelite, kailangan po nating manindigan sa katotohanan. Magtiis tayo sa anumang persecution na pwede nating maranasan kapag sinimulan nating itigil na ang pagdiriwang na ito o ang pagdiriwang na ito ng okasyon na ito. So, sabi nga po sa John 8:32, kapag inyong nalaman ang katotohanan, palalayain ka ng katotohanan. So, the truth will set us free. Yun lang po. Manalangin tayo, Pastora. Tayo po yung mga nanalangin. Maraming salamat po, aming Aba Yahawa, sa pagsama mo sa amin sa gawain ito. Ikaw po ang siyang maparangalan sa lahat ng aming ginagawa. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at kakayahan na manindigan sa tama at gawin kung ano ang naayon sa iyong kalooban. Kalhalal Aba Yahawa lahayam, bahasya masyayak yawashay, bahasyam raw kakadas, yaman. Mga masugid naming tagapanood sa YouTube channel na ito, Operian Tribe, Hebrew-Israelite Remnant. So, sa topic na ito, mag-comment po kayo. Thank you for your watching. Mag-comment kayo. Huwag kayong matakot mag-comment. Sabihin nyo lahat ang nasa puso inyo. Di kami magagalit. Sagutin lang namin ng maayos din. So, at pagkatapos, kung hindi pa kayo nag-subscribe, i-subscribe niyo. So, thank you so much. Be blessed and shalom. Aba Yahawa, Isya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa.